Hayaan po ninyong batiin ko kayo ng maligayang bagong taon. Naway patuloy kayong tumanggap ng mga pagpapala, maging malusog at mabuhay ng masipag ayon sa kalooban ng Panginoon. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, sa mga huling araw na ito ng kasaysayan na inyong itinakda, nagpapasalamat po kami na kami ay inyong unang tinawag at iniligtas mula sa napakaraming tao. Salamat po sa pagsama sa amin at sa pagtulong upang makapamuhay kami ayon sa inyong salita at kalooban sa loob ng iglesia kung saan kayo ay kasama namin at gumagawa. Kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, pakiusap, panghawakan niyo po kami ng inyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sa mga natitirang araw ng aming buhay ay huwag na kaming mabuhay pa ayon sa mga pagnanasa ng laman, ni magnais pa sa mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Sa halip ay tulungan niyo po kami na mamuhay lamang ayon sa banal na kalooban ng Diyos para sa inyong kaluwalhatian at para sa banal na gawain ng Diyos. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, sa pagsama at pagkilos sa aming mga iglesia sa buong bansa at sa maraming bansa sa buong mundo. Dalangin namin na samahan po ninyo ang mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Kumilos po kayo sa gitna nila upang sa mga huling araw na ito, ang inyong ninanais na dakilang gawain ay maisakatuparan. Sa oras na ito, salamat po sa pagpahintulot sa amin ng mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na magkatipon sa inyong harapan upang matuto ng inyong salita at mag-fellowship. Pakiusap, pagmasdan po ninyo ang bawat isa sa amin at panghawakan kami sa pamamagitan ng inyong mahabaging mga kamay. Gabayan niyo po kami sa inyong salita at katotohanan upang sa natitirang panahon ng aming buhay ay makapamuhay kami ayon sa banal na kalooban ng Diyos para sa inyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami na mabuhay para sa banal na gawain na nais ninyong maisakatuparan sa pamamagitan namin. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kinakailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Ituro niyo po sa amin ang banal na kalooban ng Diyos na nais ninyong ihayag sa amin sa oras na ito. At ipagkaloob mo po sa amin ang higit pang karunungan at kalakasan upang makapamuhay kami ayon sa inyong salita. Sa oras na ito, lubos kaming umaasa at nagtitiwala sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa ating koro. Tunay na ang lahat ng anghel ay nakatayo at naghihintay sa atin. Ito'y totoo. Buksan po natin sa Biblia, Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16. Chapter 4, verse 16. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ito ang unang linggo ng bagong taong 2026. Naniniwala ako na sa nagdaang taon ay tapat kayong naglingkod sa Panginoon. Ipinangaral ang Ebanghelyo at nagnais na mumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon.
Ngayon ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng isang bagong taon. Habang ang bawat araw at bawat taon ay lumilipas, nararanasan natin na ang Diyos ay kasama natin at siya'y kumikilos. At dahil alam nating napakalapit na ng araw ng muling pagdating ng Panginoon, naghihintay tayo sa Kanya na ganito ang iniisip. Darating na kaya siya ngayon? Ngayong taon? O sa susunod na taon? Mayroon tayong pusong nananabik sa muling pagdating ng Panginoon. Bilang mga Kristiyanong ipinanganak na muli, nananabik tayo sa muling pagdating ng Panginoon. Inaasahan natin na di na magtatagal, papasok tayo sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya taimtim nating ninanais na ang ating natitirang buhay sa mundong ito ay huwag nang masayang sa harapan ng Diyos. Sa halip ay mamuhay tayo ng lubos para sa Kanyang kalooban, para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya naman, ngayong araw ay ating pagninilayan ang salita ng Diyos na mayroong pamagat na ang kasalukuyang buhay para sa walang hanggan. Ang buhay ng tao sa mundo ay maikli at minsan lamang. Naniniwala tayo na kapag natapos na ang buhay natin sa mundong ito, may naghihintay sa atin na walang hanggang kaharian ng Diyos at kaluwalhatian kasama ang Panginoon. Mabilis ang paglipas ng oras. Tulad ng palaso, mabilis na lumilipas ang oras. Darating ang araw na ang oras ay titigil. At mabubuhay tayo kasama ang Panginoon sa walang hanggang daigdig na iyon, sa walang hanggang kaharian ng Diyos, kung saan wala ng oras. Sa walang hanggang kaharian ng Diyos, wala ng kalendaryo, wala ng taon. Sa Mateo chapter 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang langit at ang lupa, pati ang mundong tinitirhan natin ngayon ay magwawakas kapag dumating na ang itinakdang panahon ng Diyos. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin, ang mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ang lahat ng salitang sinabi ng Diyos ay hindi maglalaho. Ang mga ito'y tiyak na matutupad. Matutupad ayon sa Kanyang salita at mga pangako. Nabubuhay tayo sa maikling buhay. Napakaikli lamang ng buhay sa mundo. Tayo ay naglalakbay sa landas ng buhay na minsan lamang ibinibigay. At hindi na magtatagal. At ang landas ng buhay na ito ay magwawakas. Ngunit hindi doon magtatapos ang lahat. Ayon sa pangako ng Diyos, tayo ay mabubuhay kasama ng Panginoon sa walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos. Buksan natin ang ilang talata sa Biblia. Mga awit 89 verse 47. Mga awit 89 verse 47. Basahin po natin ng sabay-sabay. Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko. Sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Sa mga awit, ang salitang ang sukat ng buhay ko ay nagpapaalala sa atin kung gaano kaikli ang ating buhay sa mundo. Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko. Sa mga mata ng walang hanggang Diyos, ang buhay natin sa lupa
ay tulad lang sa wala. Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko, sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Kung iisipin natin ang buhay sa lupa, maaari tayong magtanong, bakit ang tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay kailangang mabuhay ng ganito kaikli? Oo, maaari tayong mag-isip ng ganito. Basahin po natin sa mga awit 90 verse 1. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Ano ang ibig sabihin nito? Bagamat tayo namumuhay dito sa lupa ng sandali lamang at ang ating buhay ay maikli, hindi doon nagtatapos ang lahat. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Ang Panginoon ang ating tunay na tahanan. Mamumuhay tayo magpakailanman kasama siya. Sa John chapter 14 verse 20, sinabi ni Jesus, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Nalaman natin ito noong tayo ay naligtas. Ang Diyos ay nasa atin, at tayo'y nasa Kanya. Ibig sabihin, tayo naging isa sa Panginoon. Naparito ang Diyos sa mundo upang iligtas tayo. Sa kanyang 33 taong ng buhay sa mundo, ipinanganak siya bilang isang tao. Nabuhay siya ng 30 taon bilang anak ng isang mahirap na karpentero. At marami siyang tiniis na mga kahirapan sa loob ng 3.5 taon ng kanyang pampublikong ministeryo. Sa bandang huli, siya na isang taong matuwid ay hinatulan ng kamatayan gaya ng pinakamasahol na makasalanan. Ipinako siya sa krus, tiniis niya ang kahihiyan at sakit, at nagdanak ng dugo hanggang sa kamatayan. Ang maikling buhay ng Diyos sa mundo ay para sa layuning iligtas tayo. Naparito siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at gawin tayong mga anak ng Diyos at dalhin sa kanyang kaharian. Kaya, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng lahi. Ang Diyos ang ating tahanan. Hindi lang dito sa sanlibutan, kundi maging sa paglisan natin sa mundo. Paglisan natin sa mundong ito, tayo ay maninirahang kasama niya sa walang hanggan at maluwalhating kaharian. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Siya ay naging ating tahanang dako. Kaya hindi lamang dito sa sanlibutan, kundi maging sa paglisan natin sa mundo. Tayo ay maninirahang kasama ng Diyos sa walang hanggan at maluwalhating kaharian. At sa verse 2 ng mga awit, sinabi, bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Bago pa man likhain ng sanlibutan ay sinabi na, nilikha mo ang lupa at ang sanlibutan. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Walang pasimula ang Diyos. Ang Diyos ay walang pasimula. Siya ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang walang hanggang Diyos ay siyang naging ating tahanang dako. Tayong mga naligtas, kapag nawala na sa mundo, mabubuhay tayo kasama ng Diyos sa walang hanggan. Kaya makakasama natin ang Diyos sa walang hanggan. Iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Hindi nilikha ng Diyos ang katawan ng tao para sa buhay na walang hanggan. Ang buhay ng tao ay may kapanahunan. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Ang Diyos ay nagtakda ng panahon para sa sangkatauhan.
Sa mga gawa, chapter 17, verse 23, itinakda niya ang mga panahon. Kapag ang itinakdang panahon ay natapos na, ang kasaysayan ay magwawakas. At sinabi na bumalik kayo mga anak ng mga tao. Paano tayo babalik? Sa Korinto 15:47 sinabi, ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok. Dahil sa ang katawan ay mula sa alabok, kaya nabubuhay ang katawang ito sa pagkain ng mga bagay na mula sa lupa. At sa huli ito ay babalik sa alabok. Ngunit ang ating espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ngayon, sa mga awit 90 verse 4 sinabi, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas, o gaya ng isang gabing pagbabantay. Sa pananaw ng Diyos, ang 1,000 taon ay parang kahapon lamang kung lumipas. At sa 2 Pedro chapter 3 verse 8 ay sinabi, sa Panginoon ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kaya sa paningin ng Diyos, ang 1,000 taon ay parang kahapon lamang, gaya ng isang gabing pagbabantay, isang bagay na madaling lumipas. Sa verse 5, iyong dinadala sila na parang baha, sila'y nakatulog, kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Tulad ng pagtulog ng tao sa buong magdamag at paggising, gayon din ang ating buhay dito sa lupa. Ito'y isang maikling pagtulog. Ngayon, tingnan natin sa verse 9 at 10. Verse 9 at 10. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas. Bakit may puot? Nang pumasok ang kasalanan, ang puot at hatol ng Diyos ay dumating sa lahat ng tao. Kaya nga nararanasan ng sangkatauhan ng paghihirap, pagdurusa at kamatayan. At lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Ang buhay ay lumilipas sa isang iglap. Ang mga tanyag na tao noong nakaraan, mga hari, mahihirap, mayayaman, lahat ay mabilis na nagwakas at lumipas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ang awit 90 ay may pamagat na panalangin ni Moses na tao ng Diyos. Sa mga panahong iyon ay sinabi, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Alam natin na si Moses ay nabuhay ng 120 taon. Ito ay isang espesyal na kaso. Ang mga taon ng buhay ay unti-unting umiikli. Nang bumisita ako sa ilang bansa, napansin ko na ang karaniwang haba ng buhay ay 50 taon, 60 taon o mas mababa pa. Depende sa kalagayan ng kapaligiran, lalo na sa may hirap na kalagayan, maaaring mas maikli ang buhay. Ngunit, sinabi, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ang mga nabubuhay na higit rito ay malakas. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Minsan, tinanong ko ang isang lolo, Lolo, matagal na kayong nabubuhay. Kung babalikan ninyo ang nakaraan, ano ang pumapasok sa isip nyo? Sumagot siya, walang sino man na nagdusa tulad ko. Ang nananatili na lang sa aking alaala ay ang mga pagdurusa. Iilan lang ang mga araw ng kagalakan, ginhawa at kaligayahan. Ang marami ay pagod at dalamhati. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala.
Ang ating buhay sa mundong ito ay mabilis na lumilipas, gaya ng palaso. Kapag ang palaso ay pinakawalan, mabilis itong lumilipad. Gaya nito, ano man ang direksyon na ating tinatahak, ang buhay ay lumilipas na gaya ng palaso. Mabilis na lumilipas. Bagaman ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang, ang ating Diyos ay nananatili magpakailanman. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, upang ang tao ay maging katuwang sa kanyang pag-ibig, upang tumanggap ng kanyang buhay at mamuhay kasama niya sa kanyang kaharian, upang tamasahin ang walang hanggang kaluwalhatian. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan upang tulad ng Diyos, siya ay mabuhay magpakailanman. Ngunit, dapat nating maunawaan na ang ating buhay sa mundong ito ay mabilis at panandalian lamang. Kapag natapos na ang maikling buhay natin sa mundo, tayo na mga ipinanganak na muli kay Kristo ay mabubuhay magpakailanman kasama ang Panginoon sa kanyang kaharian. Ito ang buhay na pag-asa na ipinagkaloob sa atin. Ngayon, sino naman ang pinakamaserableng tao sa mundo? Hindi ang mga pulubi. Hindi ang mga may kapansanan sa katawan. Hindi rin ang mga dumaranas ng maraming kahirapan. Ang tunay na kaawa-awa ay ang mga taong nabubuhay na walang pag-asa. Ang mga kaluluwang nilalang ayon sa larawan ng Diyos, subalit hiwalay sa Diyos. Sila ay mamamatay, subalit hindi dito magtatapos ang lahat. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo chapter 26 verse 24, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao. Nagsasalita siya tungkol kay Judas. Si Judas Iscariote ay naging kasama ni Jesus sa loob ng 3.5 taon. Ano kaya ang iniisip niya ng panahong iyon? Dahil siya ang humahawak ng kanilang pera, maaring iniisip niya, kapag naging hari si Jesus, ako ang magiging ingat yaman. Sa ganoong paraan, mapapayaman ko ang aking sarili. Marahil ay iniisip din ng ibang mga alagad na kapag naging hari si Jesus, magkakaroon sila ng kani-kanilang mararangal na posisyon. Subalit sinabi ni Jesus, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Si Jesus ay pumarito sa mundo ayon sa nakasulat. Tinapos niya ang gawain ng kaligtasan. Siya ay muling nabuhay at umakyat sa Diyos. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi siya ipinanganak, hindi siya mapupunta sa impyerno. Kung ipinanganak siya bilang hayop, tapos na sa kamatayan, sapagkat ang mga hayop ay walang kaluluwa. Kapag sila'y namatay, tapos na. Sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 21, ang spirito ng tao ay umaakyat sa Diyos pagkatapos ng kamatayan, sapagkat ito ay mula sa Kanya. Samantalang ang spirito ng hayop ay bumababa sa lupa dahil ito ay galing sa lupa. Kaya pagkatapos ng ating buhay sa mundo, tayo mga Kristiyano ay may tiyak na pag-asang makakapasok sa langit at mamumuhay kasama ng Diyos magpakailanman. Iniligtas tayo ng Diyos dahil sa pag-asang iyon. Kung walang pag-asa, hindi na kailangan ng salitang kaligtasan. Ibinigay sa atin ng Diyos bilang mana ang walang hanggan at maluwalhating kaharian, ang kaharian ng Diyos. Ang ating tirahan ay hindi sa lupa, kundi sa walang hanggang langit sa itaas. May ilang taong nagsisikap magtrabaho, kumikita ng pera, at iniisip nila na sila'y mabubuhay ng maginhawa sa hinaharap. Subalit sino nakakaalam kung anong mangyayari, kung mangyayari ba talaga ito? Sa oras na inaakala mong nakapag-ipon ka na ng maraming pera at handa ka ng mamuhay ng komportable, biglang darating ang wakas. Ang kamatayan ay dumarating ng biglaan. Ang ating pag-asa ay wala sa mundong ito.
Kapag ang ating buhay sa mundo ay natapos na, mayroon tayong walang hanggang kaharian, ang kaharian ng Diyos na kanyang ipinangako. Ang ating buhay ay madaling matapos, di ba? Tuwing bagong taon, nagpapalit tayo ng kalendaryo at nagsisimulang mamuhay ng may panibagong puso. Subalit darating ang sandali na bigla na lamang magtatapos ang buhay. Papasok tayo sa walang hanggang mundo kung saan wala ng oras, wala ng kalendaryo at panahon. Ang ating buhay sa mundong ito ay panahon ng paghahanda para sa pagpasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Kung iahambing doon, sandali lamang ito. Ang maikling buhay natin sa mundo ay isa lamang proseso papunta sa walang hanggang mundo. Proseso lamang ito. Kung naunawaan natin na mamumuhay tayo sa kaharian para sa walang hanggang kaluwalhatian, kung naunawaan natin ito, hindi ba't ang maikling oras natin dito sa lupa ay napakahalaga? Ito ang panahon ng paghahanda para sa walang hanggang kaluwalhatian. Paghahanda para sa ating kaluluwa. Kaya ang maikling oras natin sa lupa ay napakahalaga. Sinasabi ng ibang tao na naghahanda daw sila ngayon para sa magandang kinabukasan. Ang mga estudyante ay dumadaan sa elementarya, high school, kolehiyo, at maging sa mga professional na career. Tinitiis nila ang maraming araw ng pag-aaral at umaasa sila na magkakaroon ng maayos na buhay sa mga taong darating. Nagsusumikap sila upang makapasok sa magandang kumpanya o upang makamit ang anumang bagay na magdadala sa kanila sa kasaganahan. At pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap, naghahanda naman sila para sa maayos na pagre-retiro. May ilan na gustong kumita ng pera at mamuhay ng komportable. Subalit may ilan na maagang pumapanaw. Sino ba ang makikinabang sa lahat ng pinagpaguran mo? Sa Lucas chapter 12 verse 19, sinabi ng mayamang lalaki, "Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Kaya ngayon, sinabi niya, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka." Sinabi ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ito'y kahangalan. Gayon nga nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Tinawag siyang hangal. Hindi tayo naghahanda para sa mahaba at masaganang buhay sa mundo. Naghahanda tayo para sa pagpasok sa walang hanggang mundo. Opo, hindi lang tayo iniligtas, kundi kailangan nating ipamuhay ang natitirang araw bilang mga taong karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat tayong mamuhay na karapat-dapat makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos kapag humarap tayo sa Panginoon. Sa ating maikling buhay, wala ba tayong dapat na gawin para sa Diyos? May mga bagay tayo na kinakailangan gawin. Ang Diyos ay mayroong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin na ayon sa kanyang kalooban at para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ang ating maikling buhay ay ipinagkaloob para sa layunin na ito. Ngunit para sa ating sarili, marami tayong ginagawa. Nagsusumikap at nagtitiis ng hirap. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, ginagawa natin ang gawaing ipinagkatiwala, subalit hati ang ating puso. Hati ang puso. Gagawin lang kapag naisipan. At kapag abala, ipagpapaliban natin. Bakit ba sobrang napakaabala natin? Huwag nating sayangin ang maikling buhay na ipinagkaloob sa atin. At kahit na alam natin ang dapat gawin, kapag pinagpaliban natin at sinabing sa susunod na lang, wala nang susunod na pagkakataon. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran." Muna.
Sa ating buhay, may mga bagay na dapat unahin at may mga bagay na dapat ipagpaliban. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na kung mamumuhay lamang tayo ayon sa kanyang kalooban, para sa kanyang kaharian at katuwiran, ang Diyos ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Makikita natin ito sa Luma at Bagong Tipan. Sa verse 26, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Pansinin niyo ang mga liryo sa parang, kung paano silang lumalaki. Kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang, hindi ba lalo niya kayong binibihisan? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot sapagkat tinahanap ng mga hintilan na lahat ng mga bagay na ito. Ang mga batang ulila at walang magulang ay nag-aalala sa maghapon kung ano ang kanilang kakainin, isusuot at kung saan sila matutulog kapag gabi. Naniniwala tayo na ang Diyos na tagapaglikha na namamahala sa langit at lupa ay ating Ama. Oo, tama ito. Sinabi sa Matthew 10:30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Nakikita ng ating Ama ang lahat tungkol sa atin. Maging ang bilang ng mga buhok sa ulo ay bilang niya. Hindi man niya ito alam? But I know whom what I believe, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Magaling tayong umawit ng mga himno. Subalit, hindi natin kinikilala ang ating sinasampalatayanan. Kaya nga namumuhay tayo sa pag-aalala. Sinasabi niya ng paulit-ulit na kung mamumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, siya na ang bahala sa iba pang bagay. Subalit, hindi natin ito lubos na pinaniniwalaan. Naniniwala tayo na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang tubusin ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Subalit nakapagtataka na hindi natin lubos na pinaniniwalaan na siya'y kasama natin sa buhay natin. Sinabi sa Hebreo 13:8, si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Si Jesucristo ay ang parehong Panginoon na nagligtas sa atin noon at kahapon, ang Panginoon na kasama natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ang Panginoon na makakasama natin magpakailanman sa kaharian. Naniniwala tayo sa Panginoon na nagligtas sa atin noon, subalit bakit nahihirapan tayong paniwalaan ang Panginoon na kasama natin ngayon? Ang kahapon, ngayon at magpakailanman ay kailangang konektado sa kasalukuyan. Ang Panginoon ba talaga na nagligtas sa atin ay nagsasabing magkita na lang tayo sa langit? At sasabihin, mamuhay ka na lang ayon sa gusto mo dito sa mundo? Hindi po. Sinabi sa Matthew chapter 28 verse 20, narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Panginoon ay palagi nating kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Matthew 28 verse 20, ang huling salita ng Panginoon bago siya umakyat sa langit ay ang pangako na kasama natin siya hanggang sa katapusan ng panahon. Siya'y makakasama natin at tutulong sa atin. Kaya, ang ating buhay ay napakaikli. Ito'y lumilipas ng mabilis. Gayunpaman, ang oras na ibinigay sa atin ay napakahalaga. Sa Panginoon na nagligtas sa atin, para sa walang hanggang gantimpala at kalwalatayang ipagkakaloob sa atin kapag humarap na tayo sa Kanya, hindi ba nararapat na gamitin natin ang panahong ibinibigay sa atin sa napakahalagang paraan? Kaya nga sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 15 at 16, Efeso chapter 5 verse 15 at 16, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang paggamit ng panahong ibinigay sa atin sa pinakamahalagang paraan ay karunungan. Silang mga gumagamit ng panahon sa walang kabuluhan ay tila walang malinaw na layunin sa buhay.
Hindi tayo dapat mamuhay ng walang malinaw na pagpapahalaga, na ginagawa lang kung ano man ang dumating at kung ano ang tama sa paningin. Malinaw na pinagkatiwalaan tayo kung paano tayo mamuhay pagkatapos maligtas. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang katotohanan ang araw ay masasama ay nangangahulugang ang pamumuhay sa sanlibutan ito ay napapasailalim ng kasamaan. Hindi tayo dapat matangay o magpadala sa impluwensya ng mundo dahil sa takot na mapag-iwanan. Hindi tayo dapat nagpapatangay at nagpapa-impluwensya sa mundo. Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal na kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sinasamantala ang panahon. Ang utos na ito ay nangangahulugang panghawakan ang bawat oras. Ibig sabihin, huwag palampasin ang mga lumilipas na araw, kundi gawin silang panahon na ginugugol para sa kalooban ng Diyos. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Matyagang nagtiis at naghintay ang Diyos hanggang sa maipangaral ang Ibanghelyong ito sa buong sanlibutan. At kapag ang Ibanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo at ang takdang panahon na itinakda ng Diyos ay ganap ng natupad, ang lahat ng taong papasok sa kaharian ng langit ay magiging ganap na handa. At kapag ang takdang panahon yun ay natupad, magwawakas ang kasaysayan. Ganyan ang mangyayari. Tiyak na ngayon, nabubuhay na tayo sa huling panahon. Mga huling araw kung saan ang kasaysayan ay tiyak ng magwawakas. Sabi sa Ecclesiastes, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Ano ang kanyang ibinigay? Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Ang nais ibigay ng Diyos sa atin ay hindi isang bagay na nakikita dito sa lupa. Sa 2 Corinto chapter 4 verse 18, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yan ang sinasabi sa kasulatan. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang ating laman ay dahan-dahang humihina at tumatanda, at maaari nating isipin, ito na ba ang wakas ng aking buhay? Hindi po ito ang wakas. Sa halip ang ating spirito, ang ating panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Ang ating panlabas na pagkatao, ang ating katawan ay unti-unting nasisira araw-araw, ngunit ang ating panloob na pagkatao ay patuloy na binabago sa araw-araw, gaya ng isang agila patungo sa mas mataas na dako. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Noong isinusulat ang bagong tipan, nakakaranas ang mga Kristiyano ng matinding pag-uusig at kapigatian. Sa Israel, pinatay ng mga Hudyo si Jesus. Inusig ang mga sumampalataya kay Jesus at ninais pang patayin ang mga apostol. Gaano karami ang mga pagdurusa noon? Sa Roma, binihag ni Emperador Nero ang mga Kristiyano. Pinatay sila, ipinako din sa krus, binuhusan ng langis at sinunog. Pinakain sa mga leon at mababangis na hayop. Ang mga pangyayaring ipinakita sa pelikulang Quo Vadis ay tunay na nangyari sa panahon iyon. Dahil dito, hindi mabilang ang mga taong namatay. Nang pumunta ako sa Roma, may isang lugar na tinatawag na catacombs. Sinasabi na ang mga catacombs na yon ay mga lugar kung saan hinukay ang lupa upang itayo ang lungsod ng Roma. Napakaraming bilang ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Ang mga Kristiyano ay namuhay ng palihim doon upang makatakas sa mga pag-uusig. Kaya kapag ang mga Kristiyano ay napatay ng mga leon o hinatulan ng kamatayan, pumupunta sila roon sa gabi upang ilibing sa loob ng catacombs sa Roma. Sa maraming lugar nakasulat ang ganito, si ganito ay natutulog. Napakalalim na mga lagusang iyon. May isang Japanese na turista na pumasok sa catacombs, naligaw at doon na namatay sa loob ng lagusan. Kaya limitadong bahagi lang ng lugar na yon ang pinapayagang pasukin.
hindi na maaaring lumampas pa doon. Sinasabi din na ang mga sundalong Romano nang pumasok sa catacombs upang huliin ang mga Kristiyano ay hindi na nakalabas pa. Ngunit para sa mga Kristiyano, ang mga lagusang iyon ay naging kanilang kandungan. Sa unang Korinto 15:55, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga ganitong salita ay nakasulat doon, gaya ng si ganito ay natutulog. Marami pang mga ganitong sulat ang matatagpuan doon. Kahit sa gitna ng ganitong pagdurusa at kapigatian, pinanatili nila ang kanilang pananampalataya. Kahit pa sila ay naging pagkain ng mga leon. Kaya ang mga Kristiyano sa mundong ito ay dumaranas ng maraming pag-uusig, kapigatian at paghihirap. At sa gitna ng mga pagdurusang ito, ay pinangahawakan nila ang kanilang pananampalataya. Ngunit sa araw na magwawakas ang lahat ng pagdurusang iyon, gaya ng pangako ng Diyos sa atin, ibibigay ng Diyos sa atin ang pusong nananabik sa walang hanggan. Ang pananabik ng ating kaluluwa. Mayroon tayong pusong naghahangad ng walang hanggan. At tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Mayroon tayong katitiyak na pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian. Sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Natanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Sa kasalukuyan, kapag nanonood tayo ng balita, palaging naroon ang usapin tungkol sa AI o Artificial Intelligence. Sa Amerika pa lang, libo-libong tao na ang nawala ng trabaho dahil sa AI. Napapalitan sila ng mga robot. Sinasabi na hindi na raw kailangan ng mga tao. Sinasabi rin na kung bibili ka ng isang robot, nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 3 million won o nasa 123,000 pesos. Dadalhin mo ito sa bahay at ito na ang magluluto, maghuhugas ng pinggan, at maayos na gagawa ng lahat. Kaya tila hindi nakakailanganin ang kasambahay. Sa ngayon, kahit mga driver, hindi na rin kailangan dahil mayroon ng mga self-driving na sasakyan. Bibigyan mo lang ito ng pangalan, ng lugar, at sasabihin, BYD. Sasagot to, yes, boss. Yes. Sasabihin mo, pumunta ka sa lugar na ito. Kapag nakarating na tayo, gisingin mo ako. Habang ikaw ay natutulog, sasabihin nito, boss, nakarating na tayo. Kaya mga brothers and sisters, hindi ito katang-isip. Ito ay talagang nangyayari na ngayon. Kagabi lang sa balita, may isang tao na nagbahagi ng kanyang karanasan sa pagsakay sa isang self-driving na sasakyan. Hindi mo na talaga kailangan ng driver. May mga self-driving cars na. At tungkol sa banta ng nuclear war, hindi ba ito malinaw na nakatala sa Biblia? Sa kasalukuyan, tila 8 bansa ang merong nuclear weapon. At kung isasama ang North Korea, mukhang aabot ito sa 9. Kapag may sumabog kahit sa isang lugar lang, maaaring mauwi ito sa sitwasyon na mamamatay ka, mamamatay din ako. Magpataya na, parang ganon. Kaya, alam ng mga nagtataglay ng nuclear weapons na kapag pinasabog nila ito, sila rin ay mamamatay. Gayunman, kapag pinili ng mga tao ang makipaglaban, nagiging ganito ang isip. Mamamatay ka, mamamatay din ako. Kaya pipindutin na lamang nila ang pulang button. Kapag napindot nila ang button, agad itong lilipad. Kapag ang isang nuclear missile ay pinakawalan mula sa Soviet Union, ito ay babagsak sa Washington sa United States. At kapag mula naman sa US, ito ay babagsak sa Moscow sa Russia. Sapagkat ang lahat ng ito ay nakadeploy na parang aktwal na labanan. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling sumiklab ang nuclear war, kahit magsimula lang ito sa isang lugar, hahantong ito sa ganap na nuclear war. At sa loob lamang ng 30 minuto ay magwawakas ang kasaysayan. At ang daigdig ay masusunog ng higit 100 ulit. Hindi ito kwento o katang-isip. Hindi ito cartoon o science fiction. Ito isang realidad. Mayroon pa bang
ibang panahon na higit na nakakatakot kaysa panahon natin ngayon? At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ayon sa mga salita sa Matthew chapter 24 verse 14, ang Ebanghelyo ay naisali na sa humigit kumulang 3,600 na mga lingwahe. Naisali na ito sa halos lahat ng wikang maaaring isalin. Ngayon, tiyak na totoo na tayo ay nabubuhay na sa huling panahon. Ang natitirang bahagi ng ating buhay ay dapat na ipamuhay na lamang natin para sa Panginoon. Isa itong talata na madalas nating pinag-aaralan at minimemorize, Roma chapter 14 verse 7 at 8. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Sa ating mga naligtas na Kristiyano, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Sa unang Korinto 6:19, kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat ang ating katawan at kaluluwa ay binili na ng Panginoon sa isang napakalaking halaga. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang ating katawan at kaluluwa ay hindi akin. Sila'y pag-aari ng Panginoon. Wala akong karapatang mamuhay ayon sa sarili kong kagustuhan. Wala akong kalayaan na mabuhay para sa sarili ko o mamatay para sa sarili ko. Sa buhay man o kamatayan, ito'y para sa Panginoon. Lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito isang malinaw na katotohanan, ngunit patuloy nating kinakalimutan. Kaya't wala na tayong gaanong oras upang mabuhay para sa Panginoon. Hindi natin dapat aksayahin ang oras na ibinibigay sa atin ng Diyos. Napakahalaga ng oras na ipinagkaloob sa atin. Awit 90 verse 9, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga, ang aming mga taon ay magwawakas. Tunay na napakaikling panahon lamang. Ngunit sa maikling panahon ito, tayo nabubuhay para sa walang hanggan. Ito ang buhay sa kasalukuyan na ipinapamuhay para sa walang hanggan. Hindi tayo nabubuhay para sa kasalukuyan. Ipinapamuhay natin ang kasalukuyan para sa walang hanggan. Sa awit 39 verse 4-7, hindi ba si David ang dakilang hari ng Israel, ang tumalo sa lahat ng hukbo ng mga dayuhan sa paligid at naging dakilang hari? Ang watawat ng Israel ay may bituin na tinatawag na David Star, na binubuo ng dalawang nagtatapat na tatsulok. Tinatawag itong Star of David, pinangalan sa kanya. Pinagmamalaki nilang ginawa itong kanilang pambansang watawat. Gayunpaman, ano ang sinabi ng dakilang si David? Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Nais niyang malaman kung gaano kabilis dumarating ang kamatayan. Kahinaan bilang isang tao. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. Sa paningin mo'y tulad sa walang aking buhay. Tunay na bawat tayo nakatayong gaya ng isang hinanga lamang. Alam ito ni David. Sinabi ni Napoleon, wala sa vocabulary ko ang salitang imposible. Ito isang pagmamataas. Pagkatapos niyang matalo sa digmaan dun sa Waterloo at makulong sa isla ng St. Helena, sinabi niya, ako'y nabigo. Marami ang nanumpa ng katapatan sa akin. Gayunman, silang lahat ay tumalikod sa akin. Ako'y nabigo, sabi niya. Sa huli, siya na nagmalaki na nothing is impossible sa aking dictionary ay wala ring nagawa nang nakita niya mga bagay na imposible. At meron pa siyang isang sikat na sinabi, Jesus na Nazareno, ikaw ang nagtagumpay. Marami siyang binasa ng mga aklat. Nagdala siya ng aklat sa kariton sa digmaan at natutulog lamang ng ilang oras. Sa palagay ko ang huling aklat na kanyang binasa ay ang Biblia. Kaya sinabi niya, Jesus Nazareno, ikaw ang nagtagumpay. Ilang tao ang umibig kay Jesus at nabuhay at namatay para sa kanya. Ikaw ang nagtagumpay at ako'y nabigo. Ito yung sinabi ni Napoleon. Jesus, ikaw ang nagtagumpay.
Ngunit ang dakilang si David ay nagsabi, "Ako'y mahina, ang aking buhay ay iilang mga dangkal." Awit 39 verse 6, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino, tunay na sila'y nagkakagulo ng walang dahilan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Sa mga awit 39 verse 6, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Sa Kawikaan 23 verse 4 at 5, huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay mapaparang. Sinabi na ang kayamanan ay walang kabuluhan. Sapagkat bigla nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Kaya sinabi ni David sa awit 38 verse 6 to 7, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino, tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan, nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Noong itinatag ni David ang kaharian at nagtaglay ng dakilang kapangyarihan, sinabi niya, ang aking pag-asa ay nasa iyo. Tunay na kahanga-hanga ang pananampalataya ni David. Tayo rin ay dapat na magkaroon ng gayong pananampalataya. Sa Santiago 4:14, gayon may hindi niyo nalalaman kung anong magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang sangaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay nagdalaho. Tingnan natin sa Hebreo chapter 11, verse 13 hanggang 16. Hebreo chapter 11, verse 13 hanggang 16. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay nagsabi na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. Sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Noong tayo'y naligtas, tayo'y naging mamamayan ng langit. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tayo'y pawang mga dayuhan at manlalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. Ang dayuhan ay may sariling bayan. Ang manlalakbay ay mayroong pinagmulang bayan. Ang mga tao'y nahihiga sa kanilang dating tahanan noong kabataan at nagsasabi, nananabik ako sa aking bayan, ngunit hindi na ako makabalik. Subalit ang lugar na iyon ay hindi ang kanilang tunay na bayan. Ang ating tunay na tahanan ay nasa langit. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Kahit subukan mong bumalik sa pinagmulan natin, wala na yon. Ang puno ng umi o willow tree sa bahay ko nung bata pa ako ay putol na. At ngayon ay may kalsada na sa lugar na yon. Kahit bumalik pa ako doon, wala na yon sa ngayon. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Hindi ang kanilang bayang pinagmulan, kundi ang higit na mabuting lupain. Mayroon tayong bagong langit at bagong lupa na inihanda para sa atin sa langit. Sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod, inihanda ng Diyos para sa atin ang isang walang hanggang maluwalhating lungsod sa langit. Sa John 14, verse 2 at 3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang Panginoon ay nauna at inihanda ang isang lugar para sa atin.
Kapag siya'y mulang dumating, dadalhin niya tayo sa kahariang iyon. Hindi ka ba nasasabik sa kahariang iyon? Dito sa lupa, tayo ay mga dayuhan at manlalakbay lamang. Ang mga dayuhan ay madalas makaramdam ng kalungkutan at nahihirapang makipag-usap. Kahit pareho ang wika, hindi nagkakatugma ang kanilang mga pag-iisip. Kaya nga, nauuwi sa hindi pagkakaintindihan. Ngunit ang mga ligtas ay nagkakaunawaan dahil magkakapareho ang ating pananampalataya. Mayroon tayong iisang pag-asa. Maaari tayong magsama at magkaroon ng pakikisama. Ang dahilan kung bakit hindi tayo makasundo sa iba ay dahil tayo mga dayuhan. Gaya ng mga taong may ibang wika na hindi tayo maintindihan. Ganoon din, hindi nila maunawaan ang ating mga sinasabi. Kaya naman ang ating pag-asa ay nakatuon sa walang hanggang langit. Tingnan natin sa Hebreo chapter 13, verse 14. Hebreo chapter 13, verse 14. Sapagkat dito'y wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Sapagkat dito, wala tayong lunsod na magtatagal. Ito ay hindi isang lugar kung saan titira tayo magpakailanman. Ito'y lugar na pansamantala lamang tayong nananatili at pagkatapos ay aalis. Huwag dapat tayong maging malapit dito. Ngunit tayo naghahanda pa rin ng maraming bagay na para bang tayo maninirahan dito sa mundo magpakailanman. Ngunit pagdating ng Panginoon, iiwan din natin ang lahat ng ito, hindi ba? Paalam mundo, ako'y aalis, may himnong ganito. Ang mga anghel ay tumatawag sa atin. Tinatawag ako ng mga anghel mula sa langit, sabi sa himno. Wala na akong pagnanais na manatili sa lupa. Ang mga anghel ay kumakamay. Tinatawag tayo na pumaroon na agad sa langit. Dito'y walang lunsod na magtatagal. Hinahanap natin ang lunsod na darating. Ang mga Kristiyano ay nabubuhay na tinitingnan ang tiyak at maluwalhating hinaharap. Habang ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay na nakahawak sa hinaharap na hindi tiyak. Maraming tao ang nabubuhay na umaasay sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Kahit malabo, iniisip nila magiging maayos din ang lahat. Siguro magiging okay. Ngunit ngayon, tayo ay nabubuhay para sa isang walang hanggan, ganap at tiyak na pag-asa. Nabubuhay tayo para sa maluwalhating kaharian na darating. Tingnan natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 3 at 4. Unang Pedro, chapter 1, verse 3 at 4. Unang Pedro, chapter 1, verse 3 at 4. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak. Ang kahabagan, ito yung pag-ibig na naawa sa atin. Sa Efeso chapter 2 verse 4 at 5, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, pinatawad ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, tayo'y binigyan ng bagong buhay. Sinabi sa John chapter 3 verse 5, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tubig ay nangangahulugan na si Jesus ay namatay sa krus at binayaran na ang ating mga kasalanan. Ang tubig ay tumutukoy sa paghuhukom na tulad ng pagbabaha ng panahon ni Noe. At ang bautismo ay nangangahulugang mamatay na kasama ng Panginoon. Binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling nabuhay upang tayo bigyan ng bagong buhay. Ito'y tungkol sa tubig at sa Espiritu.
ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at kapatawaran ng mga kasalanan, bagong buhay. Ang mga ligtas na naipanganak na muli ay mayroong buhay na pag-asa. Ang mga bagay sa mundong ito ay hindi tunay na pag-asa. Sa halip, ito'y mga hiling lamang. Ang buhay na pag-asa o walang hanggang pag-asa ay tungkol sa manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ang Diyos ay naghanda ng walang hanggang mana para sa atin. Ipinagkaloob niya sa atin na magkaroon ng walang hanggang mana. Tayo na bubuhay na nananabik sa ganoong kaharian. Kaya dapat tayong mabuhay na hindi kinakalimutan ang ganitong pag-asa. Itinutuon ng mga mananakbo at mga atleta ang kanilang mga mata sa finish line at tumatakbo sila sa pamamagitan ng buong lakas. Determinado silang tapusin ito kahit na sila ay maaaring mawalan ng malay o mahimatay pagkatapos na marating ang finish line. Kung ang isang atleta sa Olympic ay tumitingin sa paligid dahil sa malalaking ingay o tumitigil upang tumingin sa mga nakakatawang bagay o pinapahinga ang kanilang mga binti dahil sa sobrang pagod, hindi sila maaaring maging atleta. Hindi sila magiging dakilang atleta. Maya-maya ay baka hindi na nila makita kung nasaan ang finish line. Hindi dapat ganoon. Dapat nating ituon ang ating mga mata sa hangganan at magpatuloy sa pagtakbo kahit na tayo ay hinihingal na at masakit na ang mga binti. Sa Filipos 3:14, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin. Dapat tayong tumakbo patungo sa mithiin. Sinasabi, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nakasulat sa Roma chapter 8, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Verse 24, tayo ay iniligtas upang tumanggap ng walang hanggang pag-asa. Sinasabi, ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Dapat tayong matyagang tumakbo tungo sa mithiin hanggang sa maabot natin ang pag-asang iyon. Hindi tayo nabubuhay ngayon para sa kasalukuyan. Sa halip, nabubuhay tayo para sa maluwalhating walang hanggang hinaharap. Buksan natin sa mga Hebreo chapter 10 verse 34. Hebreo chapter 10 verse 34. Babasahin ko po ito. Hebreo chapter 10 verse 34. Sapagkat kayo nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palibas sa inyong nalalamang mayroon kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Sa panahon ng unang iglesia, maraming mga tao ang nabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya at ebanghelyo. Sapagkat kayo nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Dinakip ang mga Kristiyano at ikinulong, pinagpapatay sila at sinamsam ang lahat nilang mga ari-arian. Alam niyo ba kung ilang mga Kristiyano ang pinatay ng simbahang Katoliko noong una? Tinatawag nila silang mga erehe at pinagpapatay silang lahat. At ang mga ari-arian ng mga taong pinatay ay pinagparte-partihan ng estado at ng simbahan, pinaghatian. Kung ang sino man ay hindi sumusunod sa doktrina ng Katoliko, tinatawag silang erehe at sinusunog hanggang mamatay na hindi man lang nilitis. Kahit marinig man ito ng simbahang Katoliko, hindi nila ito itatanggi. Mapapatunayan ito ng kasaysayan. Gawa-gawa ko lang ba ito? Ito ay tunay na nangyari. Kinuha nila ang kanilang mga pag-aari at pinagpartihan ng estado at ng simbahan. Ngunit tungkol sa sinaunang iglesia, sinasabi na tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian.
Si Martin Luther ay gaya din nila. Sinabi niya, hindi mahalaga kung kunin ng mga kaaway ang aking pamilya at mga kayamanan. Wala akong pakialam kahit kunin nila ang kayamanan o patayin nila ang aking pamilya. Ang lahat ay nasa harapan ng Panginoon. Tatanggapin ko ng buong galak kahit ako'y manakawan, sabi niya. Kung gusto nila itong kunin, kunin nila. Bakit kaya siya ganito? Dahil kanyang nalalaman na mayroon siyang isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Dahil mayroong inihanda ang Diyos na isang walang hanggang pag-aari. Mayroon siyang pag-iisip na kahit mawala ang mga panandaliang bagay, walang problema. Kaya tinanggap niya ng buong galak ang pagkawala ng kanyang mga pag-aari sa mundo. Dahil mayroong pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Tayo ay mayroong walang hanggan at maluwalhating mana na hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa atin. Hindi mahalaga kung tayo man ay mayroon o wala ng mga bagay sa mundong ito. Hindi yan mahalaga. Ang ating pag-asa ay wala sa mundong ito. Kaya nang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 5, kung paanong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Tama. Tayo ay dumating sa mundo na walang dalang anuman. At kapag umalis tayo ay wala rin tayong madadalang anuman. Madalas nating sabihin dumating tayong walang dala, aalis din tayong walang dala. Hindi na natin kailangang magnais na yumaman o kung ano paman. Kailangan lang nating mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon para sa kanyang kaharian at kaluwalhatian at mamuhay sa kung ano ang ipinagkaloob sa atin. Kung gayon, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, maaari tayong umalis. Tama ba? Wala tayong pag-asa na mabuhay dito sa mundo magpakailanman. Kaya nga sinabi ni David sa mga awit 23 verse 6, ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang taus-pusong pag-asa ni David ay ang manirahan sa bahay ng Diyos magpakailanman. Kaya mga Kristiyano ay huwag dapat ilagak ang kanilang pag-asa o mahumaling sa mga walang kabuluhang bagay dito sa mundo na pansamantala lamang. Buksan natin sa unang Juan, chapter 2. Unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Verse 15 hanggang 17. Basahin natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamata sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag ibigin. Ibig sabihin, huwag ninyong hayaang matangay nito ang inyong puso. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ibig sabihin, hindi dapat maagaw ng pera ang inyong puso. Kung ikaw ay nagtrabaho ng maigi at kumita ng pera, dapat mong gamitin ang perang ito para sa ebanghelyo ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung wala kang ganoon karaming pag-aari, ay makontento ka na sa Panginoon sa iyong sitwasyon. Masiyahan ka pa rin kahit wala ka nito. At kung mayroon ka naman, ay huwag mo itong gamitin para sa iyong sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung iniibig mo ang mga bagay ng sanlibutan, inaalis mo rin ang pag-ibig ng Diyos sa iyong sarili. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, ang pagmamata sa buhay, mabuting kainin, nakalulugod sa paningin, dapat nasain upang maging matalino, sabi sa Genesis. Ito ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ginamit ng dyablo ang bunga upang mamatay si Adan at Eva at mapalaya sa halamanan ng Eden.
Maging ngayon, ginagamit pa rin ng dyablo ang mga bagay ng sanlibutan. Ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at ang pagmamataas sa buhay. Ito yung mga bagay na mabuting kainin, nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Sa ibang salita, ginagamit ng dyablo ang pagnanasa sa pagkain, sexual, kasikatan upang ang tao ay mahulog at mahila sa impyerno. Maging ang mga Kristiyano ay tinutokso rin niya sa pamamagitan ng mga bagay na ito upang sila bumagsak sa kanilang buhay pananampalataya. Hindi tayo dapat mahulog sa mga bagay na ito. Ang lahat ng mga ito ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ang lahat ng mga ito ay lilipas pagkatapos ng maikling panahon. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, anong mangyayari? Mananatili magpakailanman. Sinasabi na ang 1 John chapter 2 verse 17 ay nakasulat sa puntod ng sikat na American evangelist na si D.L. Moody. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Tayo nabubuhay para sa karya ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. Sa 2 Korinto 4:18, binasa natin kanina, sinasabi, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na nakikita, na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na nakikita ay walang hanggan. Talagang kabisado nyo na. Ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata ay mga bagay na mabuting kainin, nakalulugod sa paningin at dapat nasain. Ginagamit ng dyablo ang mga bagay na iyon bilang pain o bitag. Kapag ikaw ay nahuli, ikaw ay may hila niya. Hindi dapat mahulog ang mga Kristiyano sa ganitong bitag. Sa huling pagkakataon, si Jesus ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani na nakasulat sa Matthew chapter 26 verse 39. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Si Jesus ay meron ding laman gaya natin. Siya'y napagod. Kung hindi siya lubhang napagod, bakit siya nakatulog sa hulihan ng bangka kung hindi siya napagod? Si Jesus ay nauuhaw rin. Siya rin ay may katawang tulad ng sa atin. Minsan na ding umiyak si Jesus, hindi ba? Nang siya'y hinagupit, nakaramdam din siya ng sakit. Ang paghihirap sa krus ay ang pinakamalupit na pagdurusa na pwedeng maranasan ng tao. Ang agarang pagkamatay, ayos pa sana, yung biglang pinatay, ngunit ang pagkapako sa krus ay miserable at nakakatakot na paghagupit. Buong katawan, nagkapunit-punit. Siya'y hinampas ng latigo, na sa dulo may nakakabit na mga piraso ng bakal. Ang mukha ni Jesus ay dinuraan ng mga sundalong Romano. Siya'y sinampal, hinampas ang kanyang ulo ng pamalo, pinagsabihan ng lahat ng uri ng pag-iinsulto. Ang tagapaglikha na kapantay ng Diyos ay hinamak ng mga tao, nilatigo, tinulak at bumagsak habang pasa ng krus. Siya'y umakyat sa burol ng Golgota. Habang siya'y nakapako sa krus, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang dugo at tubig. Siya'y namatay pagkatapos ng 6 na oras. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay nanalangin ng ganito. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Sa madaling salita, sinasabi niya, Ama, kung may anumang paraan upang maisakatuparan na ito nang hindi ako namamatay sa krus, ipagkaloob mo sanang lumampas sa akin ang kopang ito. Kung ang kopang iyon ay lumampas sa kanya, tayo ay tatanggap ng kaparusahan at mapupunta sa impyerno. Nang si Jesus ay namatay sa krus, siya'y sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit siya pinabayaan? Upang hindi tayo pabayaan ng Diyos at mapunta sa impyerno. Upang hindi niya tayo mapabayaan. Sa halip, ang bugtong na anak ng Diyos ang kanyang pinabayaan. Bakit mo ako pinabayaan? Gayunpaman nanalangin si Jesus, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayon sa kalooban ng Ama. Tuwing tayo ay naharap sa mga mahihirap na sitwasyon, dapat din nating sabihin, Ama, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa 2 Korinto 5:14-15, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat. Dahil sa kamatayan ni Jesus, tayo ngayon ay nabubuhay. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Namatay si Jesus para sa atin. Iniligtas tayo dahil sa layunin ito.
upang ang mga nabubuhay na naligtas sa pamamagitan niya ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang Panginoon na kapatay ng Diyos ay namatay at muling nabuhay upang iligtas sa makasalanan tulad natin. Upang tayong mga naligtas ay huwag nang mabuhay pa para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa atin ay namatay at muling nabuhay. Ito ang layunin kung bakit niya tayo iniligtas. Tingnan natin saglit ang ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9 at 10. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Sinasabi ni Pablo, maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ibig sabihin, maging sa buhay o kamatayan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Kung kasiyahan ng Panginoon na tayo mabuhay, kailangan nating mabuhay. Kung ang ating kamatayan ay makapagpapasaya sa Panginoon, kailangan nating mamatay. Mabuhay man o mamatay, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Ibig sabihin, kapag dumating ang Panginoon, ihahayag sa harap ng hukuman kung anong uri ng pamumuhay nagkaroon ang bawat taong naligtas. Ang mga patungo sa impyerno ay hahatulan at magdurusa sa impyerno at sila ay hahatulan ayon sa dami ng kasalanan kanilang nagawa. Ayon sa kanilang mga ginawa doon sa impyerno, magkakaiba ang tindi ng pagdurusa. Minsan na iniisip ko, kung ayaw ng isang tao na maligtas, at least, dapat ay kaunting kasalanan lang ang gawin niya. Dahil kung mas kaunti ang kanyang kasalanan, mababawasan ang init sa impyerno. Mababawasan ba ang init sa impyerno? Hindi po ganoon. Ngunit yung tindi ng pagdurusa ay magiging ayon sa mga kasalanang kanyang nagawa. Para naman sa mga taong ligtas na, mayroong paghuhukom ayon sa kung paano siya nabuhay pagkatapos maligtas hanggang sa araw na humarap sa Panginoon. Ito ang tinatawag na judgment seat of Christ. Bawat isa ay tatanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Pagkatapos maligtas, ang mga ginawa sa katawan ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti at ang mga hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay masama. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang ating buhay mula nang tayo'y maligtas ay sisiyasatin at hahatulan. Mayroong araw ng pagsusulit. Gaya ng pagsisiyasat ng mga negosyante tuwing katapusan ng panahon ng taon upang malaman kung ano ang takbo ng kanilang negosyo. Gayon din, pagdating ng Panginoon, tayo ay magbibigay sulit kung paano tayo namuhay. Kung titingnan natin sa ikalawang Tesalonica 1:12, merong ganitong salita, dahil natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, dumaranas tayo sa mga kahirapan alang-alang sa kanyang pangalan. Niluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. At sinasabi na kapag niluluwalhati natin ang Panginoon, sa kanyang pagbabalik, ibabalik niya ang kaluwalhatian sa atin. Kaya kailangan nating tingnan kung mayroon bang ganitong salita. Buksan natin sa ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 12. Ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 12. Ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo.
upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang mga naligtas sa biyayang iyon ay yun rin ang dahilan upang ang makatanggap ng ang Diyos ng kaluwalhatian sa pamamagitan natin. Luwalhatiin natin ang Diyos. Ibig sabihin, kung gaano natin niluwalhati ang Diyos, darating ang panahon na Kanyang ipagkakaloob sa atin ang katumbas na kaluwalhatian para sa atin. Kung hindi natin ibibigay ang kaluwalhatian sa Diyos, anong kaluwalhatian ang matatanggap natin pag humarap na tayo sa Panginoon? Ang kaligtasan ay pare-pareho nating natanggap sa biyaya ng Diyos, hindi ba? Walang pagkakaiba, pare-parehong kaligtasan. Ngunit mayroong pagkakaiba sa kaluwalhatian. Kung titingnan natin sa 1 Korinto chapter 15 verse 41, mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Magkakaiba ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian na tinanggap ni Apostol Pablo, ang kaluwalhatian na tinanggap ni Pedro, at ang kaluwalhatian ni Esteban na diakono na binato hanggang sa mamatay habang ipinapangaral ang salita ay magkakaiba. Lahat sila ay magkakaiba. Roma chapter 8 verse 17 at 18. Roma chapter 8 verse 17 at 18. Roma chapter 8 verse 17 at 18. Basahin natin. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaya itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat na himbing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ang salitang mga tagapagmana ng Diyos, ibig sabihin tatanggap tayo ng mana, kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Upang tumanggap ng kaluwalhatian kasama niya, paano? Magtiis kasama niya. Kung titingnan natin ang unang Pedro chapter 1 verse 11, ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Si Jesus, siya mismo ang nagtiis, pagkatapos ay pumasok sa kaluwalhatian. Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ang mga mananampalataya sa panahon ng unang iglesia ay nakaranas ng maraming pagdurusa, maraming pagsubok, maraming pag-uusig. Sa 2 Korinto chapter 4 verse 17 na ating binasa, sinasabi, magaan at panandalihang kapigatian. Dito ang pagdurusa at pagsubok ay panandalian lamang. At sa pagpapatuloy, walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang pagdurusa ay panandalian lamang, subalit ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Sinasabi dito, walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya kung nais nating luwalhatiin kasama ni Kristo, dapat din tayo magtiis kasama niya. Ang ating pagdurusa ay maliit kapag tayo nagtiis, ang mga ito ay magtatapos lamang sa kamatayan ba? Ngunit ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Ito ay katotohanan. Natatakot pa rin ba kayo sa mga pagdurusa? Halimbawa, kung mag-i-invest ka ng 4,000 pesos ngayon at siguradong tatanggap ka ng 40 million pesos pagkatapos ng 3 taon, mag-i-invest ka ba o hindi? Kung hindi ka mag-i-invest, ito ay kahangalan, hindi ba? Baka mangutang ka pa para lang makapag-invest. Yung mga brothers and sisters, ang kapigatian na tinitiis natin ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang darating. Ito'y walang hanggan. Hindi pwedeng ikumpara. Sinasabi, magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. At ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kung ganito, maduduwag pa rin ba tayo sa mga kapigatian?
Kung hindi natin aangkinin ang mga salitang ito, ang pagdurusa ay magiging kahinaan sa atin. At may isip natin ang mga kaaliwan sa mundong ito. May mga pagkakataon na kailangan nating maranasan ng mapapait na bagay para sa Panginoon. Ngunit kung para sa walang hanggang kaluwalhatian, ang pagdurusang yun ay baliwala. Noong nakaraan sa ating New Year Retreat, sinabi ko ang tungkol kay Kristo at sa kayamanan. Ang kayamanang ibinigay sa atin ni Kristo ay dapat gamitin sa pinakamahalagang paraan para sa walang hanggang gawain ng Diyos. Makipagkaibigan kayo para sa inyong sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Ang perang hindi ginamit ayon sa kalooban ng Diyos ay tinatawag na kayamanan ng kalikuan. Gamitin natin ito upang makagawa ng mga walang hanggang mga kaibigan makakapasok sa langit. Ang Panginoon ay namatay sa krus upang iligtas ang mga makasalanang tulad natin at upang tayo maging kanyang mga kaibigan. Kung tunay nating naunawaan ang pag-ibig na ito, sinabi rin niya, "Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo." Ngayon, kailangan nating makipagkaibigan sa mga taong papasok sa walang hanggang langit. Kapag ang isang taong patungo sana sa impyerno ay na-evangelize at naligtas, siya ay nagiging isang walang hanggang kaibigan sa langit. At kapag ang mga bagay ng sanlibutan ito ay lumipas na, ang mga kaibigang ating na-evangelize ang siyang tatanggap sa atin sa walang hanggang tahanan. Sasabihin nila, "Kung hindi dahil sa panalangin at sakripisyo ng aking mga kapatid, hindi sana ako naligtas." Kapag sinalubong nila tayo sa araw na yon, gaano kalaki ang ating kaaliwan at kagalakan. Kapag ang isang taong naligtas sa ngayon, ay hindi natin alam kung sino ang nagsakripisyo para sa kanya. Ngunit sa harap ng Panginoon, lahat ay mahayag. Sa kasalukuyan, tayo ay nagsasagawa ng world missions. Isinasagawa natin ang mga mission sa 82 na mga bansa. Mayroong 235 churches sa Korea at 1,165 churches sa 82 na bansa. (1,165 churches sa 82 na bansa. 235 churches sa Korea. Karamihan sa mga bansang ito ay may hirap na bansa. Hindi natin alam kung gaano sila kahirap. Kaya ang Korean churches ay kailangang magpadala ng mga misyonero, magpatayo ng mga church building, mag-offer para sa marami pang gastusin, magpaaral sa mga anak ng mga misyonero, at bumili ng mga sasakyan. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang kinakailangang suporta para sa misyon na ito? Ginagawa na ito ngayon ng ating mga kapatid. Ngunit sa ngayon, maaaring hindi natin alam kung kanino ang sakripisyo ang naging daan sa kaligtasan ng isang tao. Subalit, alam ito ng Diyos. Binibilang ng Diyos ang mga buhok sa ating ulo. Hindi ba niya ito alam? Sa awit 147, sinasabi, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang pangalan. Wala na isang bagay na hindi alam ang Diyos. At sa unang Korinto 13, pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paano ako ay lubos na nakikilala, makikita natin kung kaninong sakripisyo tayo ay naligtas. Kaya sa araw na yon, tatanggapin natin ang isa't isa. Dahil ipinag-pray mo ako at nagsakripisyo ka para sa akin, ako'y naligtas, maraming salamat. Ngunit ang mga hindi nagsakripisyo ay walang sasalubong o tatanggap sa kanila. Ito'y magiging napakalungkot na sitwasyon. Kaya mga brothers and sisters, ang kayamanang mayroon tayo ay dapat nating gamitin sa pinakamahalagang dahilan para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Marami ang naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga katutubo ng Amazon sa bansang Ecuador. Noong nakaraan, dati, mayroong isang batang misyonero na nagangalang Jim Elliot. Noon, kasama ang iba pa, nagtungo siya roon sa Ecuador dala ang Ebanghelyo at sila ay naging mga martir. Itong si Jim Elliot at ang kanyang mga kasama ay pinatay ng mga katutubo doon sa Ecuador. Kalaunan, nagpunta ang kanilang mga asawa at sinabi,
Ang mga taong pinatay ninyo ay ang aming mga asawa. At pagkatapos, ay ipinangaral nila sa kanila ang Ebanghelyo. Ngayon, ang ating iglesia ay nangangaral na ng Ebanghelyo sa mga taong iyon sa Amazon at marami ang naliligtas. At nais kong ibahagi ang sinabi ni Jim Elliot. Sabi niya, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Siya ay isang matalinong tao. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Para makamit ang mga bagay na walang hanggan. Oo, maaari nating isakripisyo ang mga bagay na nakikita natin ngayon para sa mga bagay na walang hanggan. Kahit na ang ating pisikal na katawan, pwede nating isakripisyo. Sa Filipos chapter 2 verse 5 to 8, sinabi ni Apostol Pablo, "Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Bagaman si Jesus ay kapantay ng Diyos, nagpakumbaba siya sa kanyang sarili, nagkatawang alipin, dumating sa mundong ito bilang tao at sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Ito rin ang kaisipan na dapat nating taglayin. Ang Panginoon ay namatay sa krus upang iligtas tayo. Kung gayon, anong sakripisyo ang hindi natin kayang gawin upang iligtas ang ibang kaluluwa? Kaya nararapat lamang na gawin natin ang lahat ng dapat nating gawin. Kapag dumating ang Panginoon, darating ang araw na susuriin kung paano tayo nabuhay pagkatapos ng kaligtasan. Sa araw na yon, nais nating marinig ang Matthew 25:21. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Hindi yung Matthew 25:26, ikaw na masama at tamad na alipin. Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang napakaigling buhay. Maaring bigla tayong mawala. Tayo mga taong nabubuhay sa kasalukuyan alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian. Nararamdaman ko na ang araw ng aking pagpunta sa lugar na yun ay napakalapit na. Malamang na tayo'y magkasama ring pupunta. Kaya sa nalalabing panahon na ipinagkaloob sa akin, higit pa nag-aalab ang aking hangarin na gawin ng buong lakas ang lahat ng ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, dahil sa aming kasalanan ay nararapat kaming tumanggap ng walang hanggang paghuhukom at kapahamakan. Ngunit nahabag kayo sa amin at minahal kami, sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Yesus na namatay bilang kapalit namin at nagbuhos ng kanyang dugo upang patawarin walang hanggan ang lahat ng aming mga kasalanan, iniligtas ang aming mga kaluluwa at ibinigay sa amin ang maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Naway maghari kayo sa amin upang tunay kaming makapamuhay sa nanalabi naming oras para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos. Gamitin mo po kami ayon sa inyong banal na kalooban at gabayan kami upang ang maikling buhay na inyong ipinagkatiwala sa amin ay hindi masayang, bagkus ay maialay sa inyong kalooban at kalawalhatian. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.